Hello people! May mga bisita kahapon at ito yung ganap. It's Ramadan Day 23 kahapon. Unang ginawa ko dyan ay nagluto muna tayo ng ground beef. Nilagyan ko lang ng asin, paminta at mixed spices. Tapos sintaside ko muna yun para sa sambusa. Dito muna tayo sa filling ng ating macaroni in bechamel sauce. Nagisa tayo dyan ng sibuyas, bawang. Nung translucent na yung ating onion, naglagay ako ng chop na kamatis. Tapos, gisahin natin mabuti at naglagay tayo ng tomato paste. Ang menu pala kahapon ay shawarma, macaroni and bechamel sauce. Siyempre, hindi mawawala yung soup. Tapos, mga sambusa and sweet. After natin nagisa mabuti yung tomato paste, naglagay tayo ng ground beef and naglagay tayo ng mixed spices, paprika, asin. Naglagay ako ng konting-konting asukal dyan at paminta. And then, lutuin lang yan natin mabuti until magkapit na yung mga tomato paste and tama na yung timpla. Set aside muna natin. Yung ground beef, hinati ko lang. Yung kalahati ay para na naman yun sa sunod na mga araw. Nag-antay ng chives, dill, and boiled egg. Minix ko mabuti yan, then binigay ko yan kay Belle at siya na yung nagbabalot dahil marami pa akong kailangan tapusin dahil malapit na yung oras. Nagpakulo na tayo dyan ng pasta para sa ating bechamel macaroni and then ito naman ay para sa ating bechamel sauce. Gumamit ako dyan ng mga 1 cup ata yan na powdered milk, 3 kutsarang very full na cornstarch or corn flour. Naglagay ako ng broth cubes, 1 piraso at 5 at kalahating tubig yan yung nilagay ko. Pwede kayong gumamit ng fresh milk or evaporated milk instead of powdered milk. Ibawas nyo na lang sa water para hindi malabnaw yung ating timpla. And then lutuin lang natin until ganyan na yung consistency niya. Mag-add na lang ng white pepper at asin kung kulang pa yung lasa. And then pagkatapos nating pa-thick ng ating sauce ay nagseparate ako ng mga 1 cup siguro yun para ilagay natin sa toppings. Saka natin hinalo doon yung macaroni na pinakuluan natin with the sauce. Tinakalimutan kong maglagay ng butter kanina sa ating sauce kaya hinalo ko, nadala pa naman siya, natunaw pa naman. And then in a Pyrex, layered na natin yung ating macaroni at yung ating red sauce na may ground beef. Yung mga bisita namin, yun pa rin yung mga bisita ng mga nakaraang linggo, sila pa din yun. And yung mga bata na yun ay mahilig talaga sa pasta doon at itong pagkain na to, yung macaroni and bechamel, lagi nilang iluluto doon sa bahay nila. So, ewan ko ba kay amo kung bakit ito din yung naisipan niya na isi-serve. After ng beef, nilagay na natin yung macaroni na natira and then nilagay natin yung na-reserve natin na bechamel sauce and then naglagay tayo ng mozzarella cheese na marami sa top. I-bake natin yan ng mga 15 minutes ng 400 Fahrenheit until mag-set lang yung sauce and yung macaroni. And then i-broil natin yan until mag-golden brown yung top bago isi-serve. And then dito naman tayo sa ating chicken shawarma. So sa chicken shawarma, hiniwa ko lang yung chicken breast ng pahaba strips. Naglagay tayo ng paminta, cumin, naglagay tayo ng turmeric powder, naglagay tayo ng garlic powder, onion powder. Kiyuntian ko lang yung onion powder and garlic powder para hindi masyadong mag-overpower yung garlic and onion dahil yung mga boys dito pag Ramadan hindi pwedeng maraming garlic and onion yung kinakain nila. Nag-add ako ng paprika, nag-add ako ng lemon, salt, naglagay ako ng konting sugar and imekos-mekos natin mabuti yan at i-marinate muna natin ng at least mga 30 minutes. Ito pa rin yung recipe natin ng shawarma, chicken shawarma na ginagawa ko para sa baon sirli. Naghiwa lang ako dyan ng 2 pirasong potato, parang siya fries na malambot yung kailangan natin dyan. Malambot kasi ilalagay natin yan sa loob ng shawarma. Ipiprito lang natin yan. So while nagpiprito tayo, gawa muna tayo ng sweet. Ang naman ay ako yung nag-decide. Naglagay ako ng 1 cup ng flour at 1 cup ng zamid or ground semolina pero iles nyo, gawin yung half instead of 1 cup. Naglagay ako ng 1 tablespoon ng sugar, 1 tablespoon ng powdered milk, 1 tablespoon ng baking powder, half cup ng fresh milk, and 1/4 cup ng oil. I-mix lang natin mabuti and pwede na natin imolde yan. Ang tawag sana dyan ay semolina triangle sweets, kaso lang inutusan ko pa talaga si amo sa online kung meron siya, baka meron siyang makita agad na ma-deliver agad yung triangle na mini triangle na molder, kaso lang wala talaga, pati yung driver namin pinahanap wala. So sabi niya baka pwedeng gumawa nila ako ng ibang shape.
Sabi ko, sige, gawan ko na lang ng paraan. Kasi itong sweets na to, ay nakita ko lang sa TikTok. And pinasa ko sa kanya yung link. Dahil tinanong ko kasi siya kung anong sweet, sabi niya pag-isipan ko pa. Hindi ako maniwala doon sa pinag-isipan dahil minsan makalimutan niya na yan. Sabi ko, sige maghanap din ako. Nagunahan kami. Nakakita ako ng link na something sweet na ganito. So, pinasa ko sa kanya and nagustuhan niya. Sabi niya gawan ko daw pero wala nga akong molder. Pinasa ko sa kanya yung kailangan kong molder kaya lang hindi niya naman nakita sa online or walang available. So dahil sa walang triangle so hindi na ito matatawag na triangle sweet. So ito ay kahit anong na to shape. So gumawa na lang ako ng paraan parang paano na lang siya pa square. Parang gumawa tayo ng ravioli to. Yung iba naman ay ginawa kong bilog. Yung palaman pala dyan ay curry cheese. Nasarapan naman ang mga amo dyan. Konti na lang yung natira. Ilang piraso na lang. After ng molde yan, pwede na yan iprito agad-agad. Dahil sa wala tayong molder, ang pangala ko dyan ay tinidor. Tapos yung pang slice ko naman dyan is yung cutter ng pizza. At ito na yung lahat ng gawa ko. Sa tingin ko naman dyan ay enough na yan para sa kanila. Medyo kabado nga ako dahil first time kong nagawa yan at may bisita pa. Iset aside muna natin yung ating sweets. Dito naman tayo sa ating chicken shawarma. Ito yung nakamarinate kanina. Ilutuin lang natin yan sa pan until maluto yung chicken or maiga. Then ready na rin yung ating fries para sa ating filling din ng ating shawarma. Yung request ni amo ay gusto niya yung mini na shawarma. So, ang bilin ko sa pinabili ay malaking tinapay. Ang gamit dito ay fresh Arabic bread. So, dapat mas malaki pa nito dahil hatiin yun ng 4. Bali pa triangle. So, tama lang sana yun. Kaso ito ay medium size. Sobrang alanganin pag i-cut mo ng 4. Alanganin din naman, pangit din siya tingnan kung i-cut mo lang ng isang beses, so mahati siya. So, pangit din naman yun. Pero ito, okay na yan dahil sabi naman ni amo ay mini. Wala tayong magagawa dyan. Wala na rin oras para ibalik yung tinapay. Yung shawarma na yan, nakagawa ko ng mga 30 pieces at 2 na lang yung binalik sa amin. Buti na lang, meron ako nakaseparate na medyo malaki na 2. Hindi ko sinerve sa kanila dahil 2 lang yung nag-iisang whole talaga na bread yung ginamit ko. Parang pangit naman pag isa-serve yun. So, naiwan. Yung kinain namin ni Belle, sobrang nasarapan sila sa shawarma. Sa filling naman dyan, naglagay tayo ng chicken, then isang pirasong cucumber pickles at yung fries. Then, ibalutan natin yan with foil. Mayo lang pala yung nilagay ko dyan na sauce, no? Hindi ako gumamit ng shawarma sauce or pwede kayong mag-blend ng yogurt, lemon, asin at paminta at garlic. Pwede kayong gumawa ng sauce talaga ng shawarma. Kaso lang ako, hindi pwedeng fresh garlic kasi yung mga among lalaki papunta pa ng masjid. Kaya mayonnaise lang yung ginawa ko. Yung ating sweets, 5:30 na yan ng hapon. Kaya pinirito ko na until mag-golden brown. And pagkatapos ang pinirito ay kinote ko yan ng sugar syrup. At ganito na yung kanyang itsura. Parang kumakain ng mini basbusa. O diba yung triangle natin nagiging square na? Sino ba namang mag-aakalang nagiging square na yung ating triangle sweet na semolina? Ano lang ako dyan, ano bang tawag dyan, nag-sprinkle lang ako ng kunting pang toppings na pistachio powder. Tapos, na-serve na yung ating sweets. So, oras na para magprito ng mga sambusa, nag-init ng mga soup, at ito na yung ating bechamel, naka-broil na. So, ready to serve na yan. Sa sambusa naman, meron tayong beef, merong cheddar cheese, at meron tayong feta cheese. Yun lang kanilang gusto. And yung ating shawarma ay pagkatapos palang binalot yan, nakalimutan kong sinabi na ininit ko lang yan sa oven. Nilagay ko yan sa baking pan and then in-on ko lang yung oven ng mga 500 Fahrenheit. Basta lang siya mainit bago i-serve. Yung ating soup pala ay ininit ko lang yung natirang wheat soup and si Basma nag-request ng ABC soup, so dinamay na lahat ng mga bata. That's our ganap kahapon, Ramadan Day 23. So kanina ay wala kaming luto, sa kabilang bahay kami kumain. Bye!